Siyempre, ngayon pong linggong ito, nagkaroon lang po ng isang trial day nung pong Lunes dahil nag-cancel po yung dalawang mga araw dahil po sa lakas po ng pag-ulan. Pero siyempre, pag balik po natin sa Lunes, barring po yung malakas muling pag-ulan, ay magtutuloy po yung presentation ng evidence ng prosecution, yung pong pagsalang kay Ms. Acosta. Hindi pa ho tapos yung direct examination kay Ms. Acosta. Magtutuloy po ito sa Lunes and then cross-examination at mga tanong po ng mga senator judges. Pero very important ho yung paglalatag ng ebidensya ngayong linggo pong ito kasi ngayong linggo pong ito itinuro ni Gina Acosta si Vice President Sara Duterte na nag-utos sa paglilipat ng 125 million in confidential funds mula kay Ms. Acosta papunta po kay Colonel Lachica. So, sa totoo lang, katulad na binabanggit po natin nung nakaraan, sapat-sapat na yung pong testimonya na yon para ipakita ang maling paggamit ng confidential funds ng Vice President, ni Ms. Acosta at ng iba pang accountable officers ng Office of the Vice President. No? Pero itutuloy ho namin ito doon pa sa ibang mga relevant na mga testigo katulad ni Mr. Fajarda para naman po doon sa DepEd, which is basically the exact same instruction given to him by the Vice President, pero sa DepEd lang po ito ipinatupad. At sa totoo lang din, ito rin po yung laman nung pong Notice of Disallowance for 2023. Dahil nga, binigay ng OVP ang confidential funds sa isang non-OVP personnel, katulad po ni Mr. Lachica. So, doon pa lang, yung pong requirement to prove misuse has already been established. No? So, in the next couple of weeks, after Mr. Fajarda, in-expect din po namin maisalang po namin yung pong NBI expert na magsasabi na talagang pineke yung pirma noong pong acknowledgement receipts, iilang tao lang ang pumirma para dito. At isasalang din po yung PSA para magbigay ng sertifikasyon na yung pong mga pangalan sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos at Milky Sikuya ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi po namatay sa Pilipinas, wala po sa database. No? Basically, makikita ho natin na yung 125 million in 2022 confidential funds ay nalusaw, nawala ng parang bula noong pong pinirmahan na po itong mga acknowledgement receipts. Hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera. Pangalawang punto na mahalaga, syempre binabanggit ho na meron daw pong predetermined narrative yung pong prosecution at parang yung pong mismong korte dito po sa impeachment ng ating pangalang Pangulo. Linilinaw ho natin na ang impeachment trial ng ating pong pangalang Pangulo ay hindi nakabatay sa naratibo. Ito po ay nakabatay sa ebidensya. Sa dulo, ang ebidensya ang magsasalita. Sa dulo po, magpapasya ang senator judges, hindi batay sa naratibo, kundi batay sa ebidensya po mismo.